Kadalasan naman po kasi parang natutuwa lang sila pag nakita nila yung mga rabbit, lalo sa Facebook ngayon. Siyempre cute po sila tignan. Hindi napapabili sila kagad, pero hindi nila naisip yung dapat na paano sila alagaan. Dapat po kasi meron ka ding time para sa kanila. Hindi naman sila kailangang time to time na nakikita or chine-check, pero dapat at least makapagbigay ka pa rin ng time para sa kanila kasi kailangan po nilang kumain ng mas maraming damo or halaman kaysa feeds. Ganun po yung ang nagiging kadalasang problema kapag nanawa na sila, hindi na nila alam kung saan nila dadalhin to, papaampo na lang nila or napapabayaan na nila. Kung hindi naman, yung biglang dami, hindi nila nakokontrol yung breeding. Dahil bibili sila ng maliit, pares, pagka medyo lumaki na yan, pagka nag-mate po sila, hindi rin nila nalalaman kung pregnant na pala, bigla na lang magulat silang nanganak na. Kaya doon po nag-uumpisa yung magugulat sila, bakit buntis pala. Maaga po kasi nagbe-breed yung mga rabbit. Sa pag-umpisa naman po, kailangan nyo talaga ng cages. Kung fancy pet type naman po yung inyong napiling alagaan, po pwede naman po yan sa loob ng bahay. Pero yun nga po sabi ko, dapat meron silang separation cages kung halimbawa pares. Kasi sa age ng 4 months is agresibo na yung ating back or yung male na mag-mate dun sa babae. Para naman masustain nyo yung pangangailangan nila, no? Kailangan meron kayong time para manguha ng damo or halaman. Madali naman po silang alagaan. Kasi kahit mga prutas, mga balat ng prutas, saging, mga dahon na saging at mga halaman sa paligid, talbos, mga gulay, pwede nyo ipakain sa kanila. Pero dapat po i-check nyo rin na yung mga ipapakain nyo is malinis at walang o pwedeng makasama sa kanila katulad nung mga nakukuha sa palengke or nabibiling gulay. Kapag ka po merong mga basa na mga basang dahon or yung parang nalulusaw na dahon, pabulok na. Pag nakain nila yun, nagkakadiarrhea po sila. Mamamatay po talaga sila, nakakamatay po talaga yun pag hindi nyo naabutan. Sa pagpaligo po, hindi po nila kailangan paliguan. Depende na lang po yan, pag ang fancy pet type nyo is balbon, kailangan po yan nakatutok din kayo para sa grooming. Pero at least isang linggo, isang beses, at least masuklayan nyo yun. Pero kung mga short hair naman po, hindi nila kailangan paliguan. Then yung tubig at pagkain, kailangan po laging ma-check nyo na malinis. Halimbawa pong yung inyong kulungan ng rabbit is nasa labas, then mainit po yung panahon. Kailangan po i-check natin yung tubig nila kung naaarawan yung tiyatama ng araw. Pag uminit po kasi yun, hindi rin maganda sa kanila. Kaya dapat po is papalitan talaga natin yon 2 to 3 times a day. Dapat po talaga nasa lilim or nasa malamig na lugar yan. Kasi mahina po ang rabbit sa mga init. Sa talaga mainit na panahon, mahina po sila. Ma-heat stroke po yan mga yan. Kaya dapat po nasa malamig na lugar sila. Hindi bali pong malamig, tag-ulan or taglamig, talagang matibay ang mga yan. Huwag lang po sa init. Pag nakita nyo po na may maliit na na parang tulad po sa punggos, sa mangge. Pag nakita nyo, nag-umpisa po kasi yan sa nguso, sa daliri, sa kuko, saka sa tenga. Pag may konti po, dapat po yung gamutin na natin agad. Tapos linisan natin yung nila, yung cages nila. Pwede nating gamitan ng yung mga bleach na para pamatay ng mga sakit o mga viruses. Ang advice ko po sa mga gustong mag-umpisa mag-rabbit, dapat po alamin nyo muna kung paano po sila talaga tama alagaan. At kailangan nyo po ihanda yung mga basic needs nila tulad ng kulungan, painuman, pakainan, mga damo. Dapat alam nyo po yung mga damo or mga leaves na pwede nilang kainin.